Nakahuli ang lambat ng sari-saring isda. Magandang araw ng Huwebes, kapanalig. Ipinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ni San Ignacio ng Loyola, ang founder ng Society of Jesus. Pagbati po sa mga kapatid nating Heswita. Ito po si Sister Rose Agtarap ng Daughters of St. Paul para sa mabuting balita. Tayo nang magnilay sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Sinabi ni Jesus sa mga tao, Naihahambing din ang kaharian ng langit sa isang malaking lambat na inihagis sa dagat at nakahuli ng kung ano-ano. Nang puno na ang lambat, hinila ito papunta sa pampang. At saka naupo ang mga tao at tinipon ng mabubuting isda sa mga timba at itinapon ang mga walang kwenta. Ganito rin ang mangyayari sa katapusan ng mundo. Lalabas ang mga anghel para ihiwalay ang masasama sa mabubuti at itatapon sila sa nagliliyab na pugon kung saan may iyakan at pagngangalit ng mga ngipin. Naunawaan ba ninyo ang lahat ng ito? Opo! Kaya sinabi niya sa kanila, Kaya bawat guro ng batas na tinuruan tungkol sa kaharian ay katulad ng isang ama ng tahanan na may tabihan at laging may bago at luma sa tuwing kukuha siya. Nang matapos ni Jesus ang talinhagang ito, umalis siya sa lugar na iyon. Sa mabuting balita ngayon, inihalin tulad ni Jesus ang kaharian ng langit sa isang lambat sa dagat at humuli ng iba't ibang uri ng isda. Sa dulo, pinili ang mabubuti, tinabi, at ang masasama, itinapon. Paalala ito para sa mga taong baka may ganitong pananaw. Basta nasa lambat ako, ayos na. Basta nasa simbahan ako, ligtas na ako. Pero malinaw ang sinasabi ng Panginoon. Merong paghihiwalay. Ang lambat ay ang paanyaya ng simbahan sa lahat. Malawak, bukas, mapagkalinga. Hinahayaan ng Diyos na lahat ay mapasama. Pero ang pagiging kasama sa lambat ay simula lamang at hindi ang wakas. Ang layunin ay hindi lang mapasama sa loob, kundi magbagong buhay bilang tugon sa pagliligtas ng Diyos. This doesn't mean we are saved by being good. But because we are saved, we can and should strive to be good. Ang relasyon sa Diyos na hindi namumunga ng kabutihan, na hindi dahan-dahang humuhubog sa atin sa imahe ni Jesus, ay walang laman. Kung hanggang ngayon hindi pa rin nagbabago ang puso natin, baka hindi pa natin talaga hinahayaang tablan tayo ng biyaya ng Diyos. Ang pagiging mabuti, ang paggawa ng tama, ang pag-iwas sa kasalanan, hindi ito kondisyon ng kaligtasan, kundi bunga ng isang pusong hinipo na ng Diyos. Mahalaga ito dahil hindi man ngayon alam natin na darating ang paghihiwalay. Kaya habang may panahon pa, hayaan nating baguhin tayo ng Diyos. Hindi dahil gusto lang nating makaiwas sa kapahamakan, kundi dahil gusto nating sumagot ng tapat sa pag-ibig na una nang binigay sa atin. Mabuti ang Diyos, mapagpasensya siya, pero hindi niya tayo tinawag para manatiling ganun na lamang. Tinawag niya tayong sumunod sa Kanya, araw-araw buo ang loob, puno ng pananampalataya. At kung tunay tayong Kanya, makikita ito sa buhay natin. Hindi man perpekto, pero nagpapatuloy. Hindi agad-agad, pero totoo. Manalangin tayo. Panginoon, salamat sa iyong paanyaya at habag. Baguhin mo ang aming puso at gawin mo kaming tapat sa iyo. Amen. Mga kapanalig, maraming salamat po sa inyong suporta sa aming misyon. Subscribe, like, share, and follow Paulines sa aming social media accounts. Patuloy po kaming humihingi ng inyong tulong upang maipagpatuloy ang programang ito. Maaari po ninyong ipadala ang inyong love offerings at donasyon sa aming donations channels. Makakaasa po kayo na kasamang lagi ang inyong mga intensyon at kahilingan sa aming panalangin araw-araw.
Ito pong muli si Sister Rose na nag-aanyaya sa inyong manalangin. Santa Maria, mahal na Birhen del Carmen, inihahandog namin sa iyo ang aming sarili at kalooban. Pagpalain mo at gabayan ang aming mahal sa buhay, pamilya at bayan. Itinataas namin sa iyong pamamagitan ang aming saya at kalungkutan, tagumpay at kabiguan, kasaganaan at kahirapan, kalusugan at karamdaman. Maialay nawa ito sa iyong anak na si Jesus upang magkamit para sa amin ng mga pagpapala. Amen. We are here to provide a new way of communicating and proclaiming the gospel.